Ano? Hindi ka pupunta sa iyong mga klase, at direkta kang dadalo sa entrance exam sa kolehiyo. Sigurado ka bang malalampasan mo ito? Inikat ni Cao Wenshin ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Guning. Papayag ba ang principal mo? Mapapatalsik ka ba? Huwag kang mag-alala. Hanggat makapasa ako sa pagsusulit at makakuha ng magandang marka na walang makakapidyo sa akin. Kumpiyansa si Guning na papayag ang kanyang principal dahil siya ang boss ng Jade Beauty Jewelry Con. Tutuusin. Ang mga bihasang tao ay hindi alam ang mga mahusay sa pag-aaral. Kundi pati na rin ang mga mahusay na magnegosyo, kaya imposibleng patalsikan siya ng kanyang principal na naging bilyonaryo sa murang edad. Fine, panalo ka. Nang makitang napakakumpiyansa ni Guning, pinili ni Cao Wenshin na paniwalaan siya. Pagkatapos ng lahat, si Guning ay napakahusay. Biglang-bigla, parang nagalit si Cao Wenshin, kaya tinanong siya ni Guning, anong problema? Lahat ng ito ay dahil kay Jinbei. Noong una ko siyang nakilala, napagkamalan ko siyang masamang tao dahil akala ko girlfriend niya si Yu Wenjing, at tinulungan ko pa si Yu Wenjing. Gayunpaman, nakilala ko si Yu Wenjing sa isang shopping mall ngayon at nagmura siya sa akin nang makita niya ako. Napakabaliw niya, at sinabing mayroon akong lihim na romantikong relasyon kay Jinbei. Paano ito posible? Sobrang galit namin ni Jinbei sa isa't isa, at hinding-hindi kami magiging malapit sa isa't isa, sabi ni Cao Wenshin kay Guning ang lahat, na parang hindi na niya ito matitiis. Nang marinig iyon, nagulat si Guning. Well, totoo ba? Lihim ka bang nakikipag-date kay Jinbei? Siyempre hindi. Paano ito posible? Agad naman itong tinanggihan ni Cao Wenshin. Nakita lang ako ng kaibigan niya na nakikipag-hangout with Jinbei sa Lantern Festival kaya naniniwala siya na nililigawan ko si Jinbei, pero nag-hangout kami together with our families. Hindi kami tumambay mag-isa. Nakaramdam ng hinanakit si Cao Wenshin. Mga ad ng pub future. Si Guning, sa kabilang banda, ay labis na nagulat. Paano kayo nakasama ni Jinbei sa Lantern Festival? Tanong ni Guning. Sinabi ni Cao Wenshin, hindi ba sinabi sa amin ni Jinbei na bibisitahin niya ang kanyang tiyuhin noong nagkita kami sa airport noong nakaraan? Maniniwala ka ba na tiyuhin ko rin ang tiyuhin niya? Noong magkasama kami sa Lantern Festival, gusto pa namin ng tita ko at ng nanay ko na iset up kami. Nag-isip sandali si Guning. Sa simula, naniniwala siya na sina Cao Wenshin at Xu Jinchen ay magiging isang mahusay na mag-asawa, ngunit tila mas bagay sina Cao Wenshin at Jinbei para sa isa't isa. Bagamat hindi nila gusto ang isa't isa ngayon, posibleng nagkaroon sila ng love-hate relationship. Bilang karagdagan, inaprubahan ni Tang Yunrong ang Jinbei. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Tanong ni Guning. Nang marinig iyon, natarante si Cao Wenshin, pagkatapos ay tumanggi kaagad. Oo, wala akong nararamdaman. Ngumiti si Guning, ngunit hindi na nagsalita dahil alam niyang nagsisinungaling si Cao Wenshin. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay kapag kinakailangan upang matulungan sila. Nang halos ikasyam ng gabi, bumalik si Cao Wenshin sa kanyang bahay. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning ang kanyang punong guro. Hi, pasensya na sa abala sa iyo, sir. Ito si Guning. Guning. Nagulat ang principal sa narinig mula kay Guning. Maaari ba akong tumulong? Well, the thing is I'm very busy recently in CTB and I'll be absent from classes, so pwede bang hindi muna ako pumasok hanggang sa dumating ang entrance examination to college? Huwag mag-alala. Ipinapangako ko na patuloy akong mag-aaral sa aking sarili, at makapasa sa pagsusulit na may mahusay na marka sa pagsusulit, sabi ni Guning. Kumpiyansa si Guning na madali niyang maipapasa ang lahat ng uri ng pagsusulit. Mga ad ng pub future. Sige, walang problema, masiglang sabi ng principal. Kakausapin ko ang iyong punong guro bukas, at ipapaalam namin sa iyong 3 araw bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ito ay naging mas maayos kaysa sa naisip ni Guning. Maraming salamat, sabi ni Guning. Ikinagalak ko. Guning. Ikaw ang ipinagmamalaki ng ating paaralan.
At lahat ng mga punong guro mula sa ibang paaralan ay naiinggit sa akin pagkatapos nilang mabalitaan ang iyong matagumpay na negosyo. Masayang sabi ng principal. Biglang naisip ni Guning ang isang bagay, pagkatapos ay nagsabi, "Sir, kung ayaw mo, gusto kong mag-donate ng 5 milyong yuan para sa muling palamuti o muling pagtatayo ng ating paaralan." Bagamat ang No. 3 High School ay isang pangkaraniwang mataas na paaralan lamang at maraming gusali ang luma na, nag-apply ng punong guro ng pera upang muling itayo at muling palamutihan ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan. Dahil mayaman na si Guning ngayon, handa siyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang alma mater. Talaga, nagulat ang principal, at hindi makapaniwala sa narinig. Siyempre, magpapadala ako ng isang tao para ayusin ito sa iyo bukas, nakangiting sabi ni Guning. Papayag ba ang mga magulang mo? Nag-aalalang tanong ng principal. Alam niyang malaki ang kinita ni Guning, ngunit isa pa lang itong estudyante. Ang aking mga magulang ay sumusuporta, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, napahinga ng maluwag ang principal. Magaling yan. Laking tuwa at pasasalamat ng principal. Maraming salamat, Guning. Ang kasiyahan ko, sabi ni Guning. Matapos ibaba ang tawag kay Guning, pinunasan ng principal ang kanyang mga luha. Napansin ng kanyang asawang si Bai Nianlan at nalilitong nagtanong, ano ang nangyari? Antong hininga ang punong guro, hindi ko ba sinabi sa iyo na ang aking mga aplikasyon para sa pera para muling itayo at muling palamutihan ang mga lumang gusali sa paaralan ay tinanggihan? So, naguguluhan pa rin si Bai Nianlan at hindi niya maintindihan kung bakit parang excited ang asawa niya. Bueno, ang isang mag-aaral ay nag-donate lamang ng 5 milyong yuan sa aming paaralan para sa muling pagtatayo at pagpapaganda, sabi ng punong guro, at siya ay may halong emosyon ngayon. Ano? Isang mag-aaral. Isang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Naisip ni Bai Nianlan na ang estudyante ay dapat mula sa isang mayamang pamilya. Hindi naman, boss siya ng Jade Beauty Jewelry, sabi ng principal. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Sa pag-iisip ng pagkakakilanlan ni Guning, hindi maiwasan ng principal na humanga sa kanya para sa kanyang natatanging kakayahan. Ano? Siya iyon. Nagulat si Bai Nianlan. Narinig niya mula sa kanyang asawa na ang boss ng Jade Beauty Jewelry ay nag-aaral sa kanyang paaralan, at hinangaan din niya si Guning. Mula nang marinig ni Bai Nianlan kung ano ang naabot ni Guning sa murang edad, palagi niyang hinihiling na maging matagumpay ang kanyang mga anak gaya ni Guning. Sa sandaling iyon, ang anak ni Bai Nianlan ay umuwi pagkatapos maglaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan, at siya ay pawis na pawis at may hindi kanais-nais na amoy, na ikinainis ni Bai Nianlan. Pagkatapos ay sinimulan ni Bai Nianlan na punahin ang kanyang anak, habang ang kanyang anak ay walang ideya kung bakit biglang nagalit sa kanya ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niya sa wakas na naisip ng kanyang ina na hindi siya naging mahusay matapos marinig ang kwento ng isang mahusay na estudyante sa paaralan ng kanyang ama. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng hinanakit. Sa katunayan, hindi siya masama kumpara sa kanyang mga kapantay at magaling din siyang mag-aaral sa kanyang paaralan. Ganunpaman, hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa kanyang ina, bagkus ay pinakinggan niya ang walang katapusang pamumuna ng kanyang ina ng may pagtitiis. Sa CTV, nakatulog si Guman bandang 11 PM, kaya nagpadala ng mensahe si Guning kay Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Hindi naman kalayuan ang hotel na tinutuluyan ni Leng Xiaoteng, kaya hindi nagtagal ay nakarating siya sa bahay ni Guning matapos basahin ang kanyang mensahe. Tinawag niya si Guning pagdating niya at pumunta sa gilid ng kwarto ni Guning na sinusundan ang direksyon ni Guning. Nang makita nila ang isa't isa, may nag-aalab na pagnanasa sa kanilang mga mata. Kailangan mo ba akong maglagay ng lubid doon? Biro ni Guning. Alam niya na madali para kay Leng Xiaoteng na umakyat ng 3 palapag. Hindi na kailangan, sabi ni Leng Xiaoteng saka ibinaba ang tawag. Mabilis, madali siyang umakyat sa 3 palapag gamit lamang ang kanyang mga kamay.
Nang tumayo siya sa harap ni Guning, niyakap niya ito na parang matagal na niyang hindi nakita. Ningning, na-miss kita, sabi ni Leng Xiaoteng kahit ilang araw lang silang nagkahiwalay. Hindi naman kalayuan ang kwarto ng nanay ko kaya kailangan nating tumahimik, babala ni Guning. Oo naman, yayakapin kita habang natutulog tayo, at wala tayong gagawin, sabi ni Leng Xiaoteng. Alam niyang natutulog si Guman sa isang malapit na kwarto. Kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay ngunit kontento na siya na nagawa niyang yakapin si Guning at matulog ng magkasama ngayong gabi. Bagamat hindi sila nagsesex, naghalikan at nagdampi sila sa kama. Kinabukasan, nang unang lumitaw ang liwanag, nagising si Leng Xiaoteng. Kung sakaling malaman ni Guman, at hindi rin maginhawang umalis sa araw, umalis si Leng Xiaoteng sa kwarto ni Guning. Tinawagan ni Cao Wenshin si Guning sa madaling araw, at gusto niyang bisitahin si Guning. Naiinip ngayon si Cao Wenshin at gustong magsaya kasama si Guning. Tatawagan kita mamaya, sabi ni Guning. Hindi pa alam ni Cao Wenshin kung ano ang nangyari kay Tang Yunfan, kaya hindi sigurado si Guning kung maaari niyang sabihin kay Cao Wenshin. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Cao Wenshin, tinawagan ni Guning si Tang Haifeng kaagad. Hindi sinasadya ni Tang Haifeng na ilihim kay Cao Wenshin, ngunit ayaw niyang mag-alala ang nakababatang henerasyon. Dahil gusto ni Cao Wenshin na magpalipos ng araw kasama si Guning at malalaman ni Cao Wenshin sa madaling panahon, pumayag si Tang Haifeng. Kaya, tinawagan ni Guning si Cao Wenshin at sinabi sa kanya na pupunta sila sa bahay ng Tang family mamaya. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, agad na bumangon si Cao Wenshin. 7:30 AM na pero nakahiga pa rin si Cao Wenshin sa kama. Bagamat nakaugalian na niya ang pagtakbo sa umaga, minsan ay tinatamad siya, lalo na kapag malamig ang panahon. At bagaman tagsibol na, malamig pa rin sa labas. Dumating si Cao Wenshin sa bahay ni Guning bandang 8:00 ng umaga, at nakahanda na ang almusal sa mesa. Nang makita si Guman, magalang siyang binati ni Cao Wenshin. Gusto mo bang magmaneho ng iyong kotse, o magmaneho kasama ko? Tinanong ni Guning si Cao Wenshin habang nag-aalmusal. Sasabay ako sa iyo sa pagmamaneho, sabi ni Cao Wenshin. Determinado siyang gugulin ang buong araw kasama si Guning. Pagkatapos ng almusal ay lumabas na silang tatlo ng bahay. Gayunpaman, nang makita ni Guman ang kotse ni Guning, nagulat siya, dahil nakilala niya ang kotse ay isang Lamborghini, na napakaranggal. Ningning, kumusta ang sasakyan mo? Huminga ng mahabang hininga si Guman bago siya nagtanong. Ipinadala ito sa akin ni Tita Tang, at higit pa sa mahigit na milyong-milyong, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Guman. Sila ay masyadong mapagbigay. Natanggap ni Guning ang marangyang kotse bilang regalo ng hindi alam ng Tang family na siya talaga ang biological na anak ni Tang Yunfan. Kaya sapat na iyon upang patunayan na ang Tang family ay talagang bukas palad. Napakahalaga din ng mga Reg Along ipinadala sa amin ni Ningning. Ang isang marangyang kotse ay wala lamang, sabi ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, medyo napahinga si Guman. Pagkatapos noon, sumakay na sila sa kotse, papalayo sa duplex. Nang umalis si Guning at ang iba pa sa bahay, 8:30 AM na, kaya walang masyadong traffic sa mga kalsada. Sa hindi kalayuan sa likod ng kotse ni Guning ay may isa pang marangyang kotse, at nagsimulang talakayin ang mga taong nakaupo dito ang puting Lamborghini ni Guning. Di ba yan ang latest model ng Lamborghini? Balita ko 40 lang sila sa buong mundo. I wanted to buy one, but it wasn't available, sabi ng isang lalaki sa tonong nagseselos. Ang lalaki ay si Panzero. May kasama pang dalawang lalaki sa marangyang sasakyan. Ang isa ay si Guanbin, habang ang isa ay estranghero. Hanapin natin para makita kung sino ang driver. Nagmungkahi si Guanbin na may pagkamausisa. Ang driver ay dapat mayaman o makapangyarihan. Walang problema. Curious din si Panzero, kaya binilisan niya agad. Gayunpaman, hindi niya nakita kung sino ang driver ng puting Lamborghini,
natigilan siya sa pagpreno at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang driver ay si Guning. Biglang inihinto ni Panziro ang kanyang sasakyan, at muntik nang magdulot ng banggaan sa likuran. Hoy, marunong ka bang magmaneho o hindi? Galit na nagmura ang isang driver na nagmaneho sa likuran nila. Sa kabutihang palad, walang nasugatan, kaya pinalayas ng driver ang kanyang sasakyan pagkatapos magmura. Si Guning at ang iba pa ay natakot. Napakadelikado noon, sabi ni Guman. Eksakto. Muntik na itong magdulot ng banggaan sa likuran, sabi ni Cao Wenshin. Mga ad ng Pub Future. Bagamat hindi alam ni Guning kung kaninong pagmamayari ang marangyang sasakyan na iyon. Nakita niya si Panziro sa driver's seat mula sa rearview mirror, at naniniwala siyang nabigla si Panziro nang makita niyang nagmamaneho siya ng puting Lamborghini na. Ito. Natakot din si Guanbin sa kotse ni Panziro. Zero, bakit bigla kang nagpreno? Hindi mo ba alam na napakadelikado? Ang driver ay ang aking boss. Sabi ni Panziro na may pananabik. Boss? Ano boss? Na-curious ang kaibigan ni Panziro. Nagulat naman si Guanbin, ano? Ang driver ay si Miss Gu. Umupo si Guanbin sa rear seats kaya hindi niya nakita ng malinaw ang driver ng white Lamborghini. Miss Gu. Babae ang amo ni Zero. Ang kaibigan ni Panziro ay namangha at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, dahil alam nilang lahat na labis na hinahamak ni Panziro ang mga babae. Iba si Miss Gu, at lahat tayo ay humahanga sa kanya. Nang maghayganti si Zhao Conglin sa amin at muntik na kaming bugbugin hanggang mamatay, si Miss Gu ang dumating para iligtas kami. Wala ka doon kaya hindi mo alam kung gaano kakol si Miss Gu nang mag-isa siya, natalo ang 4 na lalaki sa loob ng ilang segundo. Bilang karagdagan, si Miss Gu ay nakababatang kapatid ni Tang Jakai. I think that they have to be relatives, lalong nasasabi ni Guanbin. Sa simula, hinamak niya si Guning, ngunit nagsimula siyang igalang siya pagkatapos ng karera ng kabayo. Nang dumating si Guning upang iligtas sila, hinangaan na niya ito. Talaga, labis na nagulat ang kaibigan ni Panziro, dahil hindi pa niya narinig ang sinumang babae ay maaaring maging napakahusay. Siyempre, sabi ni Panziro. Si Tang Jakai ba ay mula sa nag-aaral ng pamilyang Tang ng CTB? Tanong ng kaibigan ni Panziro at isang dampi ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Oo. Dahil mismo kay Miss Gu, nakasalo pa ako ng pagkain kay Tang Jakai sa iisang mesa. Sabi ni Guanbin at nakaramdam ng karangalan. Nagkaroon ng bangin sa pagitan niya at ni Tang Jakai, kaya hindi siya nagseselos kay Tang Jakai, ngunit gusto lang niyang pasayahin si Tang Jakai. Zero, dahil boss mo si Miss Gu, bakit wala tayong pagtitipon ngayong gabi? Sabi ng kaibigan ni Panziro. Hayaan mo akong tawagan siya mamaya, at tingnan kung libre siya ngayong gabi. Gusto rin ni Panziro na makilala si Guning. Nang dumating si Guning at ang iba pa sa bahay ng Tang family, sa wakas ay nalaman ni Cao Wenshin na si Tang Yunfan ay naaksidente sa sasakyan at halos 5 araw nang walang malay. Kasabay nito, nalaman din niya na si Guning ay biolohikal na anak ni Tang Yunfan, na siyang dahilan kung bakit sila magkahawig. Mga ad ng Pub Future. Nagulat si Cao Wenshin sa balita, at nakaramdam din siya ng pagkasabik. Kung si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, si Guning ay magiging biological cousin din niya. Talagang hindi kapanipaniwala ang tadhana. Gayunpaman, nag-aalala rin siya sa kalagayan ni Tang Yunfan. Nang umakyat si Guman para kausapin si Tang Yunfan, natanggap ni Guning ang tawag ni Panziro. Boss, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa CTB? Reklamo ni Panziro. Pumunta ako dito para harapin ang isang seryosong bagay, sabi ni Guning. Kailan ka magiging malaya? Maaari ba tayong magkaroon ng pagtitipon ngayong gabi? Tanong ni Panziro. Natatakot ako na hindi ko kaya. Tatawagan kita kapag libre ko, sabi ni Guning. Fine, sabi ni Panziro. Nang ibinaba ni Panziro ang tawag, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung libre ba si Guning ngayong gabi. Wala siyang oras ngayong gabi, ngunit tatawagan niya ako kapag libre siya, sabi ni Panziro.
Ang kaibigan naman ni Pan-Zero ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya ngunit wala siyang magawa. Si Leng Xiaoteng ay hindi isang boss na walang ginawa. Bagamat kumuha siya ng mga bihasang tagapamahala upang patakbuhin ang Shengxi Group para sa kanya at bihira siyang makialam sa negosyo o suriin ang pananalapi. Kailangan pa rin niyang sumunod sa pag-unlad ng kanyang grupo ng negosyo. Ang punong tanggapan ng Shengxi Group ay matatagpuan sa kabisera at mayroon itong maraming sangay sa bawat malaking lungsod. Ang Shengxi Group ay hindi itinatag ni Leng Xiaoteng, ngunit sa totoo ay pag-aari ng kanyang lolo. Nang pumanaw ang ina ni Leng Xiaoteng, si Leng Xiaoteng ang naging tanging benepisyaryo ng pamana ng kanyang lolo. Noong kinuha ni Leng Xiaoteng ang Shengxi Group, wala ito sa listahan ng nangungunang 20 negosyo. Gayunpaman, sa loob ng 5 taon, ang Shengxi Group ay bumangon at umunlad ng mabilis sa ilalim ng pamumuno ni Leng Xiaoteng, at nalampasan ang sunod-sunod na negosyo hanggang sa ito ay naging isang alamat. Ang mabilis na pag-angat ng isang kumpanya ay natural na nakakaakit ng atensyon ng mga kapantay, at marami sa kanila ang nagplano laban sa Shengxi Group sa negosyo, sinusubukang talunin ito. Sa simula, napakahirap para kay Leng Xiaoteng na hawakan ang mga hamon. Ngunit ang kanyang mga kalaban sa negosyo ay nagsimulang sumuko nang ang Leng Xiaoteng at Shengxi Group ay naging lubhang matagumpay sa loob ng maikling panahon. Ang Shengxi Group at Tanghuang Group ay dalawang kilalang nangingibabaw na negosyo, at madalas silang nagtutulungan sa isa't isa. Si Leng Xiaoteng, o si Tang Yunfan ay hindi mag-abala na gumawa ng pakana laban sa kanilang mga kalaban sa negosyo, kaya nagawa nilang maitayo ng husto ang kanilang negosyo. Gayunpaman, kung sino man ang nangahas ng pakana laban sa kanilang likuran, hindi sila magdadalawang isip na kumilos. Kapansin-pansin, hindi alam ni Tang Yunfan na ang tunay na boss ng Shengxi Group ay si Leng Xiaoteng, at vice versa. At mula ngayon, dahil sa kanilang relasyon kay Guning, ang Shengxi Group at Tanghuang Group ay magtutulungan sa isa't isa sa mas maayos na paraan. Makipagkompromiso sila para sa kapakanan ni Guning at hindi sasaktan ang mga sangkap ng isa't isa. Ang Shengxi Group ay matatagpuan sa isang lugar malapit sa downtown. Ito ay isang 32 palapag na gusali, na sumasakop sa mahigit 1,000 metro kwadrado. Si He Qiming ay ang presidente ng sangay ng CTB ng Shengxi Group. Siya ay humigit kumulang 40 taong gulang, at isang masipag na tao na bahagi rin ng pamana na iniwan ng lolo ni Leng Xiaoteng. Karamihan sa mga makaranasang manager na kinuha ni Leng Xiaoteng para magtrabaho para sa kanya ay pawang mga tapat na tao. Ang katotohanan na maaaring maging matagumpay ang Shengxi Group ngayon ay umaasa sa kanila. Mapurol. Nang pumasok si Leng Xiaoteng sa bulwagan ng Shengxi Group, nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid niya, lalo na ang mga batang babae sa reception desk. Wow, pumunta dito si Mr. Leng ngayon. Ang gwapo niya kasing lagi. Talaga. Bihira lang siyang makita dito. Kilala ng mga kabataang babae na nagtatrabaho sa reception desk si Leng Xiaoteng. Dahil nakapunta na siya rito noon, at sinabihan din sila ni He Qiming na huwag pigilan si Leng Xiaoteng tuwing pupunta siya rito. Siyempre, hindi sinabi ni He Qiming sa kanila ang tunay na pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, kaya naisip nila na dapat ay kaibigan niya si Leng Xiaoteng. Mga ad ng pub future. Gayunpaman, nang si Leng Xiaoteng ay lumakad papasok upang makapasok sa elevator, isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa isa, at ang taong namumuno sa kanila ay isang maganda, bata, magaling na babae. Nang makita niya si Leng Xiaoteng, natigilan siya sa unang tingin. Hindi niya sinimulan ang pakikipag-usap kay Leng Xiaoteng sa publiko, ngunit naalala niya ang mukha nito at nagpasya siyang makipagkita sa kanya. Hindi sila pinansin ni Leng Xiaoteng, diretsyong naglakad papunta sa CEO exclusive elevator. Nang makita ng babae si Leng Xiaoteng na naglalakad sa elevator na iyon, nagningning ang kanyang mga mata. Puntahan mo alamin kung sino siya. Utos ng babae sa kanyang sekretarya nang pumasok si Leng Xiaoteng sa CEO exclusive elevator. Yes, ma'am, sabi ng kanyang sekretarya. Pagkaraan ng ilang sandali,
dumating si Leng Xiaoteng sa opisina ng CEO sa ika-32 na palapag. Bago pumunta rito si Leng Xiaoteng, sinabihan niya si He Qiming na huwag siyang tanggapin upang maprotektahan ang kanyang tunay na pagkatao. Sa sandaling pumasok si Leng Xiaoteng sa loob, binati siya ni He Qiming ng may malaking paggalang. Maligayang pagdating, Lord Leng. Hay, mahinang sabi ni Leng Xiaoteng saka umupo sa sofa. Ang sekretarya ni He Qiming ay agad na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Leng Xiaoteng bago ito lumabas. Pagkatapos ay nagulat si He Qiming kay Leng Xiaoteng tungkol sa kamakailang pag-unlad ng kumpanya, ngunit hindi kailangan ni Leng Xiaoteng na harapin ang negosyo mismo. Sa katunayan, hindi magaling si Leng Xiaoteng sa pagnenegosyo, ngunit mahusay siya sa pagpili ng mga tamang tao para gawin ang tamang bagay. Kapag kailangan ng kumpanya ng pangwakas na desisyon kapag nahaharap sa isang kahirapan, gagawin ni Leng Xiaoteng. Siyempre, maging ang pangwakas na tagapas siya. Wala pa rin si Guning sa kanyang paaralan sa susunod na linggo. Hindi alam ni Zhang Qiuhua kung bakit dahil hindi pa sinabi ni Guning sa kanya na matagal siyang mawawala. Sa panahon ng recess, sinabi ng principal kay Zhang Qiuhua na hindi dadalo si Guning sa mga sumusunod na klase, na ikinagulat ni Zhang Qiuhua. Ano? Hindi siya dadalo sa natitirang mga klase, at darating lamang sa mga araw ng National College Entrance Examination. Pumayag ka. Oo, sabi ng principal. Hindi niya akalain na masamang ideya iyon. Malapit na ang entrance exam sa kolehiyo. Pakiramdam ni Zhang Qiuhua ay walang magawa. Mangaad ng pub future. Nangako siyang patuloy na mag-aaral ng mag-isa, at papasa siya sa pagsusulit ng may magandang marka. Huwag kang mag-alala, sabi ng principal. Gayunpaman, naisip pa rin ni Zhang Qiuhua na ang ideya ay kabaliwan. Gayunpaman, pumayag ang principal, at hindi niya mababago ang desisyon nito. Alam din ni Yumixi at ng iba pa na abala si Guning at hindi papasok sa iba pang klase, kaya hindi nila siya tinawagan para hindi siya maistorbo. Minsan, nakikipag-chat sa kanila si Guning sa kanilang WeChat group. Sa bahay ng pamilyang Tang, kinausap ni Guman si Tang Yunfan sa silid gaya ng dati, habang si Guning ay nanatili sa sala. Ngayon ay Lunes, kaya si Tang Yunhang at ang iba ay pumasok sa trabaho habang sina Tang Haifeng, Cao Wenxin at Guning ay nanatili sa bahay. Hindi nagtagal, dumating si Quan Mingkai at sinundan si Tang Haifeng na naglalakad papunta sa study para makipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo. Master Tang, madalas bumisita si Tang Demang kina Cheng Zhongxing at Wu Boyan sa mga araw na ito. Sa palagay ko gusto niyang makuha ang kanilang pag-aproba, sabi ni Quan Mingkai. Sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan ang dalawang direktor na nag-abstain sa boto para sa isang bagong chairman ng Tangwang Group. Ano ang naging reaksyon ni Cheng Zhongxing at Wu Boyan doon? Tanong ni Tang Haifeng. Wala akong nakikitang anumang pagkakaiba mula sa kanilang karaniwang pag-uugali, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa ng pribado, sabi ni Quan Mingkai. Kahit na walang maliwanag na pagbabago sa kanilang relasyon ni Tang Demang, walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa ng pribado. Maraming nagawa sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan para sa kumpanya, at hindi kailanman nasaktan ang mga benepisyo ng kumpanya, ngunit kailangan pa ring mag-ingat ni Tang Haifeng. Master Tang, pakiramdam ko ay may umaalalay kay Tang Demang mula sa likod ng eksena, ngunit hindi ko pa alam kung sino ang taong iyon. Mula sa mga talaan ng tawag ni Tang Demang. Wala akong nakitang mga sospek, gayunpaman, posible rin na gumamit sila ng mga lihim na numero ng telepono para makipag-ugnayan sa isa't isa, sabi ni Quan Mingkai. Bagamat napakalakas ng Tangwang Group, hindi pa rin nila alam ang lahat ng gusto nilang malaman. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng Novel BN. Pinananatili silang malapitan, sabi ni Tang Haifeng. Oo, sir, sabi ni Quan Mingkai. Pagkatapos noon, nag-usap pa sila saglit bago lumabas ng study. Miss Gu, ang iyong tindahan ay maaaring makumpleto ngayon, at ito ay ganap na malinis bukas. Ipaalam sa akin kapag natapos mo ang iyong trabaho.
Sinabi sa akin ni Lord Tang na makipagtulungan sa iyo sa propaganda at pag-endorso, sabi ni Quan Mingkai kay Guning. Salamat, Mr. Quan. Tatawagan kita kapag natapos ko na ang trabaho ko dito, sabi ni Guning. Kailangan niya ang suporta ng Tanghuang Group tungkol sa publisidad. Hindi mo na ako kailangang tawagan Mr. Quan. Hindi naman kami estranghero, kaya diretso mo akong tawaging Uncle Quan, Quan Mingkai said. Kahit ilang beses pa lang niyang nakilala si Guning ay miyembro na rin ng Tang family. Uncle Quan, tawag ni Guning sa kanya. Pakiusap huwag mo na akong Miss Gu, at maaari mong tawagan ang aking buong pangalan. Oo naman, Guning, sabi ni Quan Mingkai. May iba pang dapat asikasuhin si Quan Mingkai, kaya umalis siya maya-maya. Biglang naging abala si Guning sa mga sumunod na araw. Ang tindahan ng alahas sa City B ay magbubukas na sa loob ng 1 linggo, at ang seremonya ng pagbubukas ay gaganapin sa Huangdeng Hotel, na napakadali para sa kanya na manirahan. Gayunpaman, kinailangan niyang bumalik ng personal sa City G bago iyon. Kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng jade na alahas, at hindi sapat na ligtas kung gagawin ni Zhou Zhenghong ang trabahong iyon ng mag-isa. Bilang karagdagan, kinailangan niyang mag-set up ng processing plant sa City B para hindi na niya kailangang maghatid ng jade jewelry mula sa City G sa darating. Pagkatapos kumain, kailangan din niyang tingnan ang mga gown para sa opening ceremony. Bagamat nagtiwala siya kay Yuzi, kinailangan din niyang suriin sila ng personal. Tulad ng para sa mga modelo, maaari siyang kumuha ng ilan mula sa kumpanya ng entertainment sa ilalim ng pangalan ng Tanghuang Group. Sa ngayon, hindi pa nakakagawa ng pinal na desisyon si Guning tungkol sa tagapagsalita ng Jade Beauty Jewelry. Dahil ipinagkaloob nito at ay endorso ng tagapagsalita ang kanyang brand nang hindi bababa sa 1 taon. Sa makatuwid, ang unang pinili ni Guning ay si Sutong Noo dahil si Sutong Noo ay nagtatrabaho para sa kanya at alam niya na si Sutong Noo ay isang mahusay na aktres na may magandang reputasyon. Siguro si Sutong Noo ay hindi masyadong sikat sa mata ng publiko, at wala siyang malakas na impluwensya, ngunit hindi nag-alala si Guning. Dahil nagtrabaho si Sutong Noo para sa kanya, gagawin niya itong tanyag. Dito, si Sutong Noo ay isa ring potensyal na A-list na aktres, kaya tiwala si Guning na siya ay magiging isang mahusay na pagpipilian. Mga ad ng Pub Future. Hanggat inilabas ang mga patalastas, ang Sutong Noo ay maaaring maging isang pangalan sa lalong madaling panahon sa tulong ni Kay. Maliban doon, kailangan ding sunduin ni Guning si Chu Peihan at iba pa sa City D, dahil halos tapos na sila sa mga bahagi ng pelikula. Ang mga gamot at produkto ng skincare ay ginawa din sa pabrika ng Colaine Pharmaceutical Company, at susuriin ang mga ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng pagsubok, maaari silang pumunta sa merkado. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga kalaban sa negosyo ni Ning Chiangkai na makapasa sa pagsusulit ng walang pag-aalinlangan, kaya kinailangan ni Guning na pumunta sa kabisera sa loob ng ilang araw. Ang mga binti ni Chen Kangyi ay ganap na gumaling din, at nakapagtrabaho na siya ngayon kaya kinailangan ni Guning na mag-ayos para sa kanya. Ningning, sino ang pipiliin mong maging tagapagsalita ng iyong brand ng alahas? Tanong ni Cao Wenshin na may pagkamausisa. Sutong Noo, sabi ni Guning. Ano? Nagulat si Cao Wenshin. Hindi mo ba naiisip na hindi sapat ang impluwensya niya? Bakit hindi ka gumamit ng A-list celebrity? Bagamat si Sutong Noo ay kaibigan ng kaibigan ni Cao Wenshin, hindi may kakailan na si Sutong Noo ay hindi sapat na sikat para maging tagapagsalita ng isang kilalang marangyang tatak ng alahas. Nang marinig ang kanilang usapan, idinagdag ni Tang Haifeng, sa tingin ko ay tama si Wenshin. Mayroong ilang mga aktor na nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng entertainment na kontrolado ng aming pamilya. Sa tingin ko maaari mong piliin ang tagapagsalita mula sa kanila. Nakangiting nagpapasalamat si Guning. Salamat sa payo mo lolo, pero gusto ko pa ring ibigay ang pagkakataong ito sa aktres na nagtatrabaho sa aking entertainment company. Kung hindi niya gagawin iyon, hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging sikat ang mga artistang nakatrabaho niya.
Ano? Nagtatrabaho sa iyo ang aktres. Kasali ka sa entertainment industry. Si Tang Haifeng ay namangha. Mga ad ng Pub Future. Oo, sabi ni Guning, ngunit hindi ipinaliwanag ang dahilan. May gustong sabihin si Tang Haifeng, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, ano kaya ang masasabi niya ngayon? Si Guning ay naging bilyonaryo sa murang edad ng mag-isa, at napatunayan niya na kaya niyang patakbuhin ang kanyang negosyo ng napakahusay. Sa makatuwid, walang karapatan si Tang Haifeng na pigilan si Guning sa pagtatayo ng kanyang business empire. Ito ay simula pa lamang, dahil kasi simula pa lang ni Guning sa kanyang negosyo, at hindi pa siya pangunahing kakompetensya sa mga industriyang kinasasangkutan niya. Sa sandaling siya ay naging isang malakas na kakompetensya, at nagsimulang kumuha ng mga mapagkukunan mula sa kanyang mga kapantay, siya ay nasa isang mabangis na digmaan sa negosyo. Girl Gu, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin, okay? Sabi ni Tang Haifeng. Siya ay higit sa handa upang suportahan ang kanyang kaibig-ibig na apo. Oo naman, Lolo, sabi ni Guning. Sa politika, maaari mong makamit ang isang bagay sa iyong sarili ngunit hindi ito gumana ng ganoon sa negosyo. Gaano ka man katalino o galing, kailangan mo pa ring makipagtulungan sa iba. Kung walang malakas na network, imposibleng maging matagumpay sa negosyo. Nakipag-usap si Guman kay Tang Yunfan sa loob ng 2 oras, ngunit wala pa ring reaksyon si Tang Yunfan, na ikinabahala ng lahat. Pagkatapos ng tanghalian, kinailangan ni Guning na umalis sa bahay ng Tang family, ngunit nag-aalala siya na hindi mapalagay si Guman kapag nag-iisa dito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Guman na lahat ng tao sa Tang family ay madaling pakisamahan, at sanay si Guman sa bagong kapaligiran. Lumabas si Guning upang harapin ang ilang negosyo pati na rin ang ilang mga personal na gawain, kaya hindi niya maisama si Cao Wenshin. Bagamat nagreklamo si Cao Wenshin tungkol dito, hindi siya nagpumilit. Nang magmaneho si Guning palayo sa bahay ng Tang family, tinawag niya si Yuzi. Binalak niyang tingnan muna ang mga gown. Si Yuzi ay nasa kanyang tindahan, kaya pupunta si Guning sa kanyang tindahan upang salubungin siya pagkatapos niyang makilala si Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay nakikisalo kay He Qiming sa hotel, kaya diretsyong pumunta si Guning sa hotel para sunduin siya. Bagamat maraming mararangyang sasakyan ang huminto sa labas ng hotel, kapansin-pansin pa rin ang limitadong edisyon ng Guning na Lamborghini. Nang ihinto niya ito sa labas ng hotel, nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid. Wow, di ba yan ang latest model ng Lamborghini? 4 na lang sila sa buong mundo. Talaga. Mukhang napaka-cool. Syempre mukhang cool. Ito ay ang limitadong edisyon. Sa tingin ko, 5 lang ang modelong iyon sa ating bansa. Wow! Ang may-ari ng kotse ay dapat na napakayaman at makapangyarihan. Eksakto. Nais bumili ng pinsan ko, ngunit nabigo. Tinawag ni Guning si Leng Xiaoteng nang ihinto niya ang sasakyan, at agad na lumabas si Leng Xiaoteng. Nang makita niya si Guning na nagmamaneho dito mag-isa, nagulat siya. May driver's license ka ba? Oo naman, sabi ni Guning na may pagmamalaki. Nakapasa ako sa pagsusulit sa pagmamaneho nang pumunta ako dito pagkatapos ng pista ng bagong taon. Humanga si Leng Xiaoteng ngunit hindi nagulat, dahil alam niya na si Guning ay isang bihasang driver. Saan tayo pupunta? Sumakay si Leng Xiaoteng sa kotse. Fengshan Shopping Mall, sabi ni Guning. Hindi kalayuan ang hotel mula sa Fengshan Shopping Mall at nakarating sila sa loob ng 10 minuto. Mga ad ng Pub Future. Nang makapasok sila sa underground parking lot, inihinto ni Guning ang sasakyan at lalabas na sana ngunit hinayla siya pabalik ni Leng Xiaoteng. Ano? Tumingin sa kanya si Guning na may pagkalito. Manatili ka rito sandali. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng na may seryosong tingin. Nang makitang seryoso si Leng Xiaoteng, naisip ni Guning na ito ay isang bagay na mahalaga. Ano ito?
Nilapitan siya ni Leng Xiaoteng at naisip ni Guning na dapat itong sikreto kaya kailangan niyang maging malapit sa kanya. Sa hindi pagkakataon, hinalikan siya ni Leng Xiaoteng sa sumunod na segundo. Hindi magiging alerto si Guning kapag kasama niya si Leng Xiaoteng, kaya laging may pagkakataon si Leng Xiaoteng na halikan siya. Natigilan si Guning sa isang segundo pagkatapos ay napagtanto niya na si Leng Xiaoteng ay naglalaro lamang ng isang romantikong trick upang halikan siya. Naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Saglit na hinalikan ni Leng Xiaoteng si Guning bago siya bumalik sa kanyang upuan dahil nasa pampublikong lugar pa sila. Ikaw, medyo naiinis si Guning, ngunit kailangan niyang aminin na gusto niya ang pakiramdam na ito. Palagi akong nawawalan ng kontrol sa sarili ko kapag nasa tabi ko ka, sabi ni Leng Xiaoteng, na nakita si Guning na may nagbabagang pagnanasa sa kanyang mga mata. Namula si Guning, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse nang walang pagkaantala. Natuwa si Leng Xiaoteng saka umalis din sa sasakyan. Naglakad siya papunta sa gilid ni Guning, hawak ang kamay nito, sabay lakad papunta sa shopping mall. Sa sandaling lumitaw sila sa shopping mall, maraming tao ang naakit sa napakagandang mag-asawang ito. Karamihan sa kanila ay mga babae na hindi maiwasang mapatitig kay Leng Xiaoteng. Hindi bihira ang makakita ng magagandang babae sa isang high-end na shopping mall, ngunit bihira lang makakita ng gwapong lalaki, lalo na sa sobrang gwapong binata. Nakakahiya naman. May girlfriend na siya. Well, tigilan mo na ang panaginip. Ang napakagwapong binata ay hindi maaaring maging single. I hate his girlfriend. Haha. Mga ad ng Pop Future. Kung pumasok siya sa entertainment industry, I bet that he would be a household name. Sa tingin ko maaari siyang maging tagapagmana ng isang napakayaman na pamilya, at walang pakialam sa kanya. Tama ka. Ang isang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon ay mula sa isang mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa isang bituin. Kahit na ang isang bituin ay nasa limelight sa lahat ng oras, maraming tao mula sa mayaman o makapangyarihang mga pamilya ang hinamak ang trabaho. Nang mapansin ang maraming kababaihan na nagbibigay ng maraming atensyon kay Leng Xiaoteng, medyo hindi komportable si Guning. Mahigpit na hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kanyang kamay sa kanyang palad at nagbiro, dapat ba akong magsuot ng maskara para hindi makita ang aking mukha? Haha, natuwa si Guning. Bueno, sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ka umalis ng bahay at manatili sa tabi ko sa lahat ng oras. Walang problema, ngumiti si Leng Xiaoteng. Maghapon akong kakain at matutulog sa bahay, at wala akong pupuntahan kundi manatili sa tabi mo. Naisip niya na hindi masamang ideya na kumain at matulog kasama si Guning buong araw. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Guning ang espesyal na kahulugan ng sinabi ni Leng Xiaoteng. Paano kung tumaba ka ng sobra? Tumawa si Leng Xiaoteng at napaka-sexy ng kanyang husky voice. Huwag kang mag-alala. Mas nakakapag-ehersisyo ako tuwing gabi. Muling namula si Guning. Masama kang tao. Pagkasabi noon, gusto niyang ilabas ang kanyang kamay mula sa palad ni Leng Xiaoteng, ngunit ang kamay nito ay mahigpit na hinawakan nito. Haha, hinding-hindi kita hahayaang umalis sa tabi ko. Medyo malapit na sila sa isa't isa ngayon, at wala sa kanila ang gustong iwan ang isa't isa. Hindi nagtagal, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa tindahan ng charm. Gayunpaman, walang masyadong customer na namimili sa loob. Nang pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng, isang tindera, sinalubong sila ni Shaolin. Natutuwa akong makilala ka, Miss Gu. Alam ni Shaolin na si Guning ang kanilang bagong boss ngayon. Gayunpaman, nang mapansin niya si Leng Xiaoteng, nagliwanag ang kanyang mga mata at natigilan siya sa pambihirang hitsura nito. Naunawaan din ni Shaolin na ang napakagwapong lalaking ito ay maaaring maging kasintahan ng kanyang bagong amo, kaya hindi napigilan ay ibinalik niya ang kanyang tingin. Napansin ni Guning ang kanyang reaksyon ngunit hindi ito pinansin. Nasaan si Yuzi? Nasa bodega siya ngayon at sinabi niya na maaari kang pumunta doon kapag narito ka upang makilala siya, sabi ni Shaolin. Mahusay, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglakad patungo sa silid-imbakan.
Kumatok si Guning sa pintuan ng bodega. Hi, pwede ba akong pumasok? Pumasok ka na please. Hindi nakalock ang pinto, sabi ni Yuzi at itinulak ni Guning ang pinto habang naglalakad papasok. Ang bodega ay humigit kumulang 10 metro kwadrado at ito rin ang studio ng disenyo ni Yuzi. May mga damit na nakasabit sa dingding, at ilang mannequin na nakasuot ng gown na hindi pa tapos. Sa kabilang banda, may isang makinang panahi at isang mesa kung saan nakalagay ang iba't ibang karayom at kasangkapan gaya ng gunting sa paggawa ng damit. Hi boss, welcome. Binati ni Yuzi si Guning nang may sigasig. Nang makita ni Yuzi si Leng Xiaoteng, natigilan din siya. Hi, binati ni Yuzi si Leng Xiaoteng. Hi, mahinang sabi ni Leng Xiaoteng. Boss, tara at tingnan mo ang mga gown. Matatapos ko na ang 3 piraso sa mannequin bukas, sabi ni Yuzi. Tumingin si Guning pagkatapos ay sinabing may kasiyahan, mahal ko sila. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, sa wakas ay gamaan ang loob ni Yuzi. Kailangan kong humanap ng angkop na kumpanya at pabrika sa susunod, sabi ni Guning. Makakatulong ako. Libre ko naman, sabay sabi ni Leng Xiaoteng. Nagrereklamo siya dahil hindi gaanong nakakasama si Guning sa mga araw na ito, at libre siya at mag-isa buong araw. Naunawaan ni Guning na mayroon siyang mga reklamo, kaya pumayag siya, maganda iyon. Kailangan din namin ng mga manggagawa para magtrabaho sa pabrika, ngunit nangangailangan ng oras upang kumuha ng mga tao. Mangyaring tulungan akong makahanap ng ilang mga pabrika ng damit na halos hindi na nakalutang at malapit ng ibenta. Kung maaari tayong direktang makakuha ng isa, Guning. Sabi. Hindi madaling magpatakbo ng isang kumikitang negosyo ngayon, kaya maraming kumpanya ang nabangkarote taon-taon, ngunit makakakuha lang ng isa si Guning kung ito ay kwalipikado. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Pumunta si Guning sa charm store para lang tingnan ang mga gown, kaya umalis siya kaagad pagkatapos noon. Wala siyang ibang gagawin sa buong araw, kaya nagpasya siyang mamasyal kasama si Leng Xiaoteng, at babalik sila bago kumain. Nagpunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa isang parke. Itinigil nila ang sasakyan sa parking lot saka lumabas para mamasyal. Maraming tao sa parke ngunit napakalaki ng parke, kaya hindi nagtitipon ang mga tao sa isang partikular na lugar. Kahit saan man maglakad si Leng Xiaoteng ay maaakit ang mga tao sa kanyang natatanging hitsura. Buti na lang at walang masyadong tao sa paligid nila kaya hindi nakakaabala. Naglakad sina Guning at Leng Xiaoteng patungo sa kakahuyan at naglakad-lakad sa daanan ng kagubatan. Mga ad ng Pub Future. Siya Yicho, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka dumating para mag-record kahapon? Alam mo ba na may ibang bumili ng kanta bago tayo, at kailangan nating magbayad ng mga liquidated damages na mahigit 1,000,000 yuan? Alam mo ba, narinig ni Guning at Leng Xiaoteng ang galit na pamumuna ng isang lalaki. Tama na, bago pa matapos ang tanong ng lalaki, isang babae ang hamarang sa kanya sa galit. Kiao Guanxiang, sapat na. Tumigil ka sa pagsisinungaling sa mukha ko. I already found out that you and Pei Hena are merely taking advantage of me. Sa dulo, halos mapasigaw ang babae, at mapaiyak. Pei Hena. Narinig ni Guning ang pangalan. Siya ay isang sikat na mang-aawit. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N. Ikaw. Hindi inaasahan ni Kiao Guanxiang na sasabihin ito ni Siya Yicho ng malakas, kaya natulala siya. Paano posible na malaman niya? Tumingin si Siya Yicho kay Kiao Guanxiang. Nagulat pa rin, at sinabing may nakakagat ng ngiti, Kiao Guanxiang, alam kong hindi mo talaga ako gusto, ngunit nilapitan mo ako para tulungan si Pei Hena na maging tanyag. Sabi mo gusto mo akong tulungan na maging sikat na singer, pero nagplano ka ng car accident at dinesfigure ang mukha ko para hindi na ako makaharap sa publiko. Para maisakatuparan ang pangarap ko sa musika, wala akong choice kundi maging ghost singer para kay Pei Hena. Paano mo alam?
Inikat ni Qiao Guanxiang ang kanyang mga mata sa pagkabigla, ngunit pinatunayan ng kanyang tanong na totoo ang sinabi ni Xia Yichu. Maging si Guning ay nagulat nang marinig iyon. Hindi gustong makialam ni Guning sa mga personal na gawain ng ibang tao, ngunit ngayon ay interesado na siya. Si Pei Hena ay isang sikat na mang-aawit, na pinagtibay ng maraming eksperto. Nasiyahan din siya sa mahusay na katanyagan sa publiko, at madalas na lumabas ang kanyang pangalan sa mga ranggo ng iba pang forum ng musika. Sa hindi pagkakataon, may ghost singer sa likod niya. Ang isang entertainment company ay nangyayari ng mga artista pati na rin ang mga mang-aawit. Kung si Xia Yichu ang talagang ghost singer para kay Pei Hena, gustong makipag-usap ni Guning sa kanya. Kahit na pumangit ang kanyang mukha, madali para kay Guning na tulungan siyang makabangon. Hinayla ni Guning si Leng Xiaoteng para maupo sa malapit na bench, pinagmamasdan sila. May distansya pa rin sa pagitan nila, kaya hindi nila nalaman na si Leng Xiaoteng at Guning ay nakikinig. Kahit na ang posisyon nila kinatatayuan ay natatakpan ng mga makakapal na sanga, si Guning ay may jade eyes para tulungan siya. Nahulog ang paningin ni Guning kay Xia Yichu, pinagmamasdan siyang mabuti. Si Xia Yichu ay humigit kumulang 1.65 metro ang taas, katamtaman ang pangangatawan, hindi mataba o payat, nakasuot ng takip at maskara na tanging isang pares ng mata ang nakalabas. Gayunpaman, malinaw pa ring nakita ni Guning ang kanyang mga katangian. Si Xia Yichu ay isang kagandahan sa kanilang lawak, kung ang nakakatakot na peklat ay maalis sa kanyang kanang pisngi. Kahit na sa entertainment industry, siya ay magiging isang kapansin-pansing kagandahan. With her outstanding voice, singing skill, and beautiful face, it was unreasonable na hindi siya magiging sikat basta may suporta. Hindi naman importante kung paano ko nalaman. Dahil alam ko na, hindi ko nahahayaan na samantalahin mo pa ako. Kung wala ako, masisira ang career ni Pei Hena. At, hanggat hindi ko inilalantad ang maruming sikretong ito, ikaw at si Pei Hena ay kailangang mabuhay sa kadiliman magpakailanman. Nagmukhang masama si Xia Yichu, at sinabing may matinding puot. Siya ay hindi isang mahinang babae, at may sariling mga punong guro, ngunit siya ay nawala sa sarili sa pag-ibig. Isa pa. Mula nang masiraan ng anyo ang kanyang mukha sa isang aksidente. Palaging nasa tabi niya si Qiao Guanxiang, kaya nanatili siyang tapat sa kanya, na siyang dahilan kung bakit siya nahulog sa bitag na itinakda nila para sa kanya. Hindi mo magagawa iyon. Natarante si Qiao Guanxiang. Kapag nabunyag ang maruming sikretong ito, tuluyan nang masisira ang kanilang reputasyon. Malaki ang binayaran niya para maging matagumpay at ang huli niyang gusto ngayon ay ang bumagsak sa mataas na katayuan sa lipunan. Determinado siyang maging isang natatanging ahente. Bakit hindi? Ako ang biktima, at kayo ang nagpasimula ng masamang plano. Galit na sigaw ni Xia Yichu. Dahil pinagkunan ng lalaking mahal niya, labis na nasaktan si Xia Yichu, ngunit mas nagalit siya at mas nagdamdam kaysa dati. Siya ay nawala sa sarili sa katawa-tawang pag-ibig kaya hindi niya natuklasan na si Qiao Guanxiang ay napakawalan jiye. Snobbish at makukuha ang anumang gusto niya sa pamamagitan ng hook o by crook hanggang ngayon. Yichu, bibigyan kita ng pera para magpaplastikan bilang kabayaran, at itataas ko rin ang sweldo mo. Please, keep being ghost singer ni Hena. Halos pagmamakaawa ni Qiao Guanxiang para protektahan ang kanyang reputasyon at karera. Kung may sapat akong pera para magpaplastikan, sa tingin mo ba papayag pa akong maging ghost singer ni Pei Hena? Kaya kung tumayo sa stage, ngumisi si Xia Yichu. Si Xia Yichu ay maganda, at siya ay isang mang-aawit, hindi isang artista, kaya ang mga manunood ay may medyo mababang pamantayan ng hitsura. Basta magaling siyang kumanta, confident siya na magiging sikat siya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay pumangit. Ang isang disfigured na mukha ay iba sa isang pangit na mukha, at siya ay lubos na nababahala sa sarili mula nang mangyari ang aksidente sa kanya. Sa pag-iisip niyan, nagdikit ang ngipin ni Xia Yichu sa galit. Qiao Guanxiang,
Ipinapangako ko na babayaran ko kayo at si Pihena. Tila labis na hindi nasisiyahan si Qiao Guanxiang, at sinabing, Siya Yichu, kung maglakas loob kang gawin iyon, papatayin kita at walang makakaalam na nabuhay ka. Sa pagharap sa banta, nanatiling kalmado si Siya Yichu, at itinaas ang kanyang telepono para ipakita si Qiao Guanxiang. Qiao Guanxiang, sa palagay mo ba ay pumunta ako rito para makipagkita sa iyo nang walang paghahanda? Ni-record ko ang bawat pangungusap na sinabi mo. Kung maglakas loob kang saktan ako, ikalat ko ito sa internet. Ikaw, biglang nagpanik si Qiao Guanxiang, inabot niya ang telepono ni Siya Yichu, ngunit nakatakas si Siya Yichu sa oras. Mga ad ng Pub Future. Si Qiao Guanxiang ay galit na galit ngayon. Sa pag-aakalang masisira ni Siya Yichu ang kanyang reputasyon at karera, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Gayunpaman, naisip niya ang isang bagay ng biglaan, at tila hindi gaanong galit. Siya Yichu, huwag mong kalimutan na nasa kamay ko ang iyong nakababatang kapatid. Kung maglakas loob kang ipalaganap ang recording sa internet, tatawag ako, at pahihirapan ang iyong nakababatang kapatid. Si Qiao Guanxiang ay may koneksyon sa mga gang. How dare you? Natarante si Siya Yichu sa pagkakataong ito. Ang nakababatang kapatid niya ang tanging pamilya niya sa mundong ito at hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya. Sinumpa ni Siya Yichu ang sarili. Paano niya nakalimutan iyon? Inosente ang kanyang nakababatang kapatid at itatago ni Qiao Guanxiang ang kanyang nakababatang kapatid bilang bihag. Harapin ang realidad Siya Yichu, at maaari tayong magtulungan gaya ng dati. Huwag kang mag-alala. Itataas ko pa rin ang sweldo mo, mayabang na sabi ni Qiao Guanxiang. Gayunpaman, kung maglakas loob kang tumanggi, hindi mo kakayanin ang resulta. Galit na galit si Siya Yichu, ngunit wala siyang magawa. Bagamat kinamumuhian niya sina Qiao Guanxiang at Pihena hanggang sa mamatay, nag-atubili siyang ilagay ang kanyang nakababatang kapatid sa isang mapanganib na sitwasyon. Pinili niyang sumuko para sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. Fine, I agree, sabi ni Siya Yichu sa huli. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, talagang pinahahalagahan ni Guning si Siya Yichu ngayon. Napakagaling. Ngayon, tanggalin ang recording, utos ni Qiao Guanxiang. Ayaw gawin ni Siya Yichu ngunit kailangan niyang sundin ang utos ni Qiao Guanxiang at tanggalin ang recording sa harap niya mismo. You can have the day off and I'll send some people to watch over your younger brother. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay upang labanan ang aking kontrol, ang iyong nakababatang kapatid ay mapapahamak, sabi ni Qiao Guanxiang. Hanggat nasa kamay niya ang nakababatang kapatid ni Siya Yichu, hindi siya natatakot na hindi siya pakikinggan ni Siya Yichu. Matapos pagbabantaan si Siya Yichu, umalis si Qiao Guanxiang, habang si Siya Yichu ay bumagsak sa lupa at umiiyak. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling ito, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na hintayin siya, habang naglalakad siya papunta kay Siya Yichu. Kinanta mo ba ang bawat kanta para kay Pihena? Tanong ni Guning. Nang marinig ang boses ng isang estranghero, medyo natakot si Siya Yichu. Agad siyang tumigil sa pag-iyak, tumingin kay Guning na may takot sa mukha. Narinig mo ba ang lahat noon? Si Siya Yichu ay natakot. Kung ikakalat ng babaeng ito ang kanyang narinig sa ibang bansa, ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa malaking panganib. Nang mapansin ang pag-aalala ni Siya Yichu, inilapag ni Guning ang kanyang mga card sa mesa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalabas ng salita. Gusto ko lang malaman kung kinakanta mo ang bawat kanta para kay Pihena. Kung gayon, pinupukaw mo ang aking interes, at maaari tayong magtulungan kung ayaw mo nang kontrolin pa nila. Ano? Makipagtulungan. Nagulat si Siya Yichu at nag-alinlangan ito. Si Guning ay mukhang mas bata sa 20 taong gulang, kaya mahirap para kay Siya Yichu na maniwala na matutulungan siya ni Guning. Si Siya Yichu ay hindi hinuhusgahan si Guning mula sa kanyang hitsura, ngunit siya ay tila napakabata. Well,
Narinig mo na ba ang tungkol kay Sutong Noo? Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Ang ibig mong sabihin ay artista. Sabi ni Sia Yichu. Oo, sagot ni Guning. Narinig ko ang kanyang pangalan, at medyo sikat siya kamakailan, sabi ni Sia Yichu ngunit hindi niya maintindihan kung bakit biglang itinanong ni Guning ang tanong na iyon. Naiintindihan ko na may pagdududa ka sa aking kakayahan, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekreto na si Sutong Noo ay nagtatrabaho sa aking kumpanya ngayon, sabi ni Guning. Ano? Ikaw ang boss ng Fenghua Entertainment. Nagulat si Sia Yichu. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang bagamat ang Fenghua Entertainment ay isang bagong tatag na kumpanya, ito ay medyo makapangyarihan sa industriya ng entertainment. Oo, sabi ni Guning. Nang marinig ang kanyang pagsang-ayon na sagot, nagsimulang maniwala si Sia Yichu na talagang makakatulong sa kanya ang batang babaeng ito sa harapan niya. Mayroon ka bang anumang ebidensya na magpapatunay na ikaw ang boss ng Fenghua Entertainment? Tanong ni Sia Yichu na may pagdududa. Naunawaan ni Guning na hindi mapanghikayat kung sasabihin niya ito nang walang anumang matibay na patunay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono, at nag-login sa opisyal na Weibo account ng Fenghua Entertainment bago niya ipinakita ang screen kay Sia Yichu. Alam kong hindi pa rin sapat na patunayan na ako ng boss ng Fenghua Entertainment sa pamamagitan ng pag-login sa opisyal nitong Weibo account. Ngunit kahit papaano ay nagpapatunay na isa akong pangunahing miyembro ng Fenghua Entertainment. Tiningnan ni Sia Yichu ang screen, at naniwala na si Guning ay maaaring maging boss ng Fenghua Entertainment. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon ng pananabik, muling nagmukhang balisa si Sia Yichu. Gusto mo maging ghost singer ako kapag pinirmahan mo ako. Nagawa ko na iyon para kay Pihena, at sa palagay ko ay hindi magandang ideya kung ipagpapatuloy ko ito para sa isa pang mga awit. Hindi sigurado si Sia Yichu kung bakit gustong pirmahan siya ni Guning. Pumangit na ang mukha niya, at malaki ang gastos sa pagpapaplastic surgery para matulungan siyang gumaling. Ngumiti si Guning pagkatapos ay sinabi, hindi ako tanga, at alam kong masamang ideya iyon. Gusto ko ng may totoong talent, hindi ghost singer. Huwag mag-alala, matutulungan kitang mabawi ang natural mong mukha nang hindi nagsasagawa ng plastic surgery. Ano? Talaga, si Sia Yichu ay lubos na nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Makikita natin, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Natuwa muli si Sia Yichu. Bagamat mukhang napakaganda para maging totoo, pinili niyang maniwala kay Guning. Dahil narinig mo ang pagtatalo sa pagitan namin ni Qiao Guanxiang, dapat alam mo na sasaktan niya ang aking nakababatang kapatid kung hindi ako makikinig sa kanya, sabi ni Sia Yichu. Hanggat maaalis niya ang kontrol ni Qiao Guanxiang, handa siyang gawin ang lahat para kay Guning. Napakahirap na magtrabaho para sa isang taong kinaiinisan niya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi niya kayang iwanan ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Guning na may ngiti sa kanyang mukha, kung magtatrabaho ka para sa akin, syempre paprotektahan ko ang iyong nakababatang kapatid. Talaga, agad na natuwa si Sia Yichu. Syempre, sang-ayon na sabi ni Guning. Magaling, makikipagtulungan ako sa iyo, sabi ni Sia Yichu. Hindi ka ba curious sa sweldo mo? Tumingin si Guning sa kanya, bagamat nasa kanya na ang sagot. Wala akong pakialam sa sweldo basta maalis ko si Qiao Guanxiang at ligtas ang aking nakababatang kapatid. Pinagkakatiwalaan kita, sabi ni Sia Yichu. Hindi maaaring mas masahol pa ang magtrabaho para kay Guning kaysa sa patuloy na magtrabaho para kay Qiao Guanxiang. Bagamat hindi patas ang pagtrato kay Sia Yichu, naniniwala pa rin siya na mas marami ang mabubuting tao kaysa sa masasama sa mundong ito. Mahusay. Ngunit ang Fenghua Entertainment ay nasa kabisera, kaya kailangan mong lumipat doon, sabi ni Guning. Walang problema. Buti na lang umalis sa CTB, pero hindi ko kayang iwan mag-isa ang nakababatang kapatid ko dito, kaya pwede bang tulungan mo akong ilipat siya sa isang paaralan sa kabisera? Tanong ni Sia Yichu. Mga ad ng Pub Future.
Dalawa lang sila sa kanyang pamilya. At lahat ng mga kamag-anak nila ay hindi na nakikipag-ugnayan sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, kaya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki lamang ang kanyang inaalala. Oo naman, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, labis na nagpapasalamat si Sia Yichu. Kailangan mong umalis papuntang kabisera ngayon din. Ibigay mo muna sa akin ang iyong numero ng telepono, at ipapadala ko sa iyo ang numero ng General Manager ng Fenghua Entertainment sa ibang pagkakataon. Siya ang bahala sa iyo, at gagawin ang lahat ng pag-aayos, sabi ni Guning. Magbibigay si Fenghua ng allowance sa pabahay para sa mga aktor o mga awit nito. Kaya magagamit ni Sia Yichu ang pera para umupo ng apartment para sa kanyang sarili at sa kanyang nakababatang kapatid. Ito ay simula pa lamang. Kung marami ang makakamit ni Sia Yichu sa kanyang karera at makakatulong sa kumpanya na kumita ng maraming pera, mas marami siyang kikitain sa hinaharap. Salamat, sabi ni Sia Yichu. Tungkol kay Kiao Guanxiang at kay Hena, malapit nang masira ang kanilang reputasyon at karera kapag lumabas ka sa entablado, sabi ni Guning. Tama ka, pumayag naman si Sia Yichu. Nadilit na niya ang recording, kaya wala siyang matibay na ebidensya para akusahan si Kiao Guanxiang. Gayunpaman, hanggat iniwan niya sila at siya mismo ang pumunta sa entablado, hindi magtatagal ang karera ni Pei Hena at Kiao Guangxian. Wala akong anumang katibayan ng kanilang maruming sikreto ngayon dahil tinanggal ko na ang pag-record. Nag-aalala si Sia Yichu. Mas maganda kung mailantad sa publiko ang kanilang maruruming sikreto. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng ilan, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Sabihin mo lang sa akin ang kanilang mga address at numero ng telepono. Alam ni Guning na kailangan niyang harapin ng mabuti ang dalawang potensyal na kaaway na iyon, kung sakaling subukan nilang saktan ang kanyang negosyo. Tulad noong kinuha niya si Luzon, at kumilos laban kay Tang Bing Senador, determinado si Guning na maghayganti sa Tang family sa kabisera sa madaling panahon. Bagamat hindi mahirap para sa kanya na patayin si Tang Bing Senador ngayon. Hindi niya ito gustong gawin, dahil nagpasya siyang isagawa ang kanyang plano sa mabagal na bilis at unti-unting buwagin ang grupo ng negosyo ng Tang family. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, ang grupo ng negosyo ng Tang family ay hindi magiging matagumpay kung wala ang kanyang tulong. Nawala sa isip niya kung gaano karaming mga ilegal na bagay ang ginawa niya para sa kanila. Ang Tang family ay lubos na gumamit sa kanya at naging isang maimpluwensyang, mayamang pamilya sa kabisera. Pagkatapos ay ipinadala ni Sia Yichu ang mga address at numero ng telepono ni Kiao Guanxiang at Pei Hena kay Guning ng sabay-sabay. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Guning ng isang bote ng porselana na kasing laki ng hinlalaki. May pil sa loob, na kayang gamutin ang peklat sa mukha mo. Magbuhos ng kaunting tubig sa bote, at lagyan ng cotton swab ang iyong peklat 2 beses sa isang araw. Nagulat na naman si Sia Yichu. Mapapagaling ba ng tabletang ito ang aking peklat? Hindi siya makapaniwala dahil hindi naman maliit ang peklat sa mukha niya, at plastic surgery lang ang nakakapagtanggal nito. Gayunpaman, naisip niya na walang dahilan para magsinungaling si Guning sa kanya. Wala silang mga salungatan sa pakinabang pagkatapos ng lahat. Bilang karagdagan, kailangan siya ni Guning para kumita ng pera para sa kumpanya ni Guning. Anyway, walang magandang dumating ng walang panganib. Kahit na nagsisinungaling lang si Guning, kailangan pa rin niyang subukan ito. Kung sinubukan niya, mayroon siyang pag-asa, kung hindi, mawawalan na siya ng pag-asa. Kaya naman, kinuha ni Sia Yichu ang tableta ni Guning at taos-pusong nagpasalamat sa kanya, maraming salamat. Walang anuman. Nakuha lang namin ang kailangan namin sa isa't isa, sabi ni Guning. Nako, kailangan mo munang gumawa ng injury report sa ospital. Darating ito sa madaling gamitin kapag kailangan mo ito. Sa tingin ko mas mabuting gawin mo ito pagdating mo sa kabisera kung sakaling matuklasan ito ni Kiao Guanxiang at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Oo naman, sabi ni Sia Yichu. Pagkatapos noon,
Lumayo si Guning at si Sia Yicho ay agad na bumalik sa kanyang tahanan at tinawag ang kanyang nakababatang kapatid sa daan. Si Sia Yidong ay nakababatang kapatid ni Sia Yichu. Siya ay 17 taong gulang, nag-aaral sa ikalawang baitang sa 0.5 High School sa CTB. Hindi siya masyadong hilig sa akademya, ngunit magaling pa rin siyang mag-aaral sa kanyang paaralan. Si Sia Yichu ay maganda, at si Sia Yidong ay hindi rin maaliwalas ang mukha. Bukod dito, si Sia Yidong ay isang mahuhusay na kompositor. Tumigil si Sia Yichu sa paghabol sa kanyang pangarap sa musika dahil sa isang aksidente. Kaya nagpa siya si Sia Yidong na isakatuparan ang pangarap ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, at nag-aral ng mabuti sa musika. Gayunpaman, inilihim niya ito kay Sia Yichu, dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang nakatatandang kapatid sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Hindi ito isang patag na daan tungo sa tagumpay, dahil napakaraming tao ang nagbabalak laban sa isa't isa para sa katanyagan at kayamanan sa industriya ng musika. Ngayon, humiling si Sia Yidong ng bakasyon mula sa kanyang paaralan upang makinig sa isang lektura na ibinigay ng isang sikat na eksperto sa musika sa isang konserbatoryo ng musika. Nang matanggap niya ang tawag ni Sia Yichu, tinanong ni Sia Yichu kung nasaan siya, at nagsinungaling siya, "Nasa paaralan ako ngayon. Pumunta ka na sa airport. I'll meet you there after kung umuwi muna. Huwag magtanong pa o sabihin sa iba, sa airport ko sasabihin lahat. Kung hindi mo gagawin iyon, pareho tayong nasa panganib." Naiintindihan mo ba? Seryoso at kinakabahang sabi ni Sia Yichu. Nang marinig iyon, naunawaan ni Sia Yidong na kailangang may mali. Siya ay nababalisa ngunit hindi sasabihin ni Sia Yichu sa kanya ang mga detalye hanggang sa nagkita sila sa airport. Napansin ng isang kaklase na dumating para makinig sa lecture kasama si Sia Yidong ang pagkabalisa ni Sia Yidong matapos sagutin ang tawag. Kaya nag-aalala siyang nagtanong nang ibinaba ni Sia Yidong ang tawag, "Yidong, anong problema? Ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangan kong pumunta ngayon." Pagkasabi nun, sumakay ng taxi si Sia Yidong papuntang airport. Tinawagan ni Guning si Lu Xiao mamaya at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Sia Yichu. Si Lu Xiao ay gagawa ng mga pagsasaayos para sa karera ng musika ni Sia Yichu sa palabas. Pagkatapos noon, bumaling si Guning kay Leng Xiaoteng. "Maaari mo ba akong tulungan na subaybayan sina Qiao Guanxiang at Pei Hena, at i-record ang kanilang mga pag-uusap?" "Oo naman." Si Leng Xiaoteng, syempre, ay higit na handang tumulong kay Guning. Hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng anuman para sa kanya, lalo na ang pagsubaybay sa dalawang tao. Pagkatapos ay tumawag si Leng Xiaoteng at nagayos para sa isang tao na sinusubaybayan sina Qiao Guanxiang at Pei Hena. Mga ad ng Pub Future. Nang makaalis si Qiao Guanxiang sa parke, dumiretso siya sa apartment ni Pei Hena. Hindi pumasok sa trabaho si Pei Hena ngayon, kaya wala siyang suot na make-up. Nakasuot siya ng manipis na sleeping gown na nagpatingkad sa kanyang kaakit-akit na figure. Si Pei Hena ay kasing edad ni Sia Yichu. Pareho silang 26 na taong gulang, at maganda. Hindi alam ng maraming tao na si Sia Yichu ang ghost singer ni Pei Hena, ngunit hindi ito lihim sa kanilang mga tao. Maliban sa senior management ng kumpanya, alam ito ng kapatid ni Sia Yichu at dalawang katulong ni Pei Hena. At wala sa kanila ang magbubunyag nito. Alam ni Sia Yidong na pumangit ang mukha ng kanyang nakitang kapatid kaya hindi siya makatayo sa entablado. Gayunpaman, hindi isang masamang bagay na maaari siyang kumanta ng mga kanta sa likod ng eksena upang kumita ng pera. Ang mga katulong ni Pei Hena ay pumirma ng mga kasunduan sa pagiging confidential. Kung i-leak nila ang lihim na impormasyong ito, sila ay ilalagay sa bilangguan. Sa sandaling pumasok si Qiao Guanxiang sa loob, diniinan niya si Pei Hena gamit ang kanyang katawan pagkatapos ay nagtanong, "Paano ito? Sinabi ba sa iyo ng asong babae kung bakit siya absent kahapon?" "Nalaman niya ang tungkol sa aming sikreto," mahinahong sabi ni Qiao Guanxiang sa kanilang lawak,
dahil hindi na siya nag-aalala ngayon pagkatapos niyang makuha ang mga paninda kay Sia Yichu. Ano? Nalaman niya ang tungkol sa aming sikreto. Ang dami niyang alam. Si Pei Hena naman ay natakot. Naunawaan niya na hindi na sila pakikinggan ni Sia Yicho kapag nalaman ni Sia Yicho ang kanilang sikreto. Siya ay nagbayad ng malaki upang maging isang sikat na mang-aawit at nag-aatubili na mabaygo. Niyakap siya ni Qiao Guanxiang at inaliw. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong Sia Yidong bilang isang hostage, kaya kailangan niyang sundin ang aking mga utos. Hindi na natin kailangang ilihim ang ating relasyon. Magagawa na natin lahat ng gusto natin mula ngayon. Nang marinig iyon, medyo napahinga si Pei Hena, ngunit nag-aalala pa rin siya. Gayunpaman, dahil alam na niya, walking time bomb na siya ngayon. Paano kung ipagkalat niya ito sa ibang bansa? Walang kwenta mag-isip ng malayo ngayon. Wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ni Qiao Guanxiang. Bago pa makapagsalita ng isa pang salita si Pei Hena, hinalikan niya ito ng mariin. Bagamat lumitaw sila bilang ahente at mang-aawit bago ang iba, sila ay mag-asawa ng pribado. Gayunpaman, kailangan nilang lumayo sa isa't isa upang samantalahin si Sia Yicho, kaya bihira silang magmahalan. At ngayon, sinabi ni Qiao Guanxiang kay Pei Hena na kaya nilang gawin ang anumang gusto nila, kaya napukaw ang nag-aalab na pagnanasa ni Pei Hena. Sa wakas ay maaari na niyang ihinto ang pakikipagkita kay Qiao Guanxiang ng pribado na parang siya ang ibang babae sa kanilang relasyon. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa End of Euro LB1N. Gusto mo bang manatili sa akin ng ilang sandali? Diretso ang tingin ni Leng Xiaoteng kay Guning nang ihatid ni Guning si Leng Xiaoteng pabalik sa hotel. Hindi ko kaya, sabi ni Guning. Alam niyang kapag kasama niya ito sa kwarto ay hindi siya aalis kaagad. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanya? Alas 4:30 na ng hapon, at huli na ang lahat kung uuwi siya sa kanyang bahay, lalo na kapag malaki ang posibilidad na maabutan siya ng rush hour sa kanyang pag-uwi.